Alam nyo, minsan isang sigaw lang sa isang rock concert sapat na para isalaysay ang kwento ng isang buong dekada sa politika ng isang bansa. Ating himayin kung paano nading virtud ang pagiging bastos at bakit ngayon tila napapagod na ang mga tao. Okay, so isipin nyo to. Nasa Davao City tayo. March 26, 2026. Punong-puno yung convention center para sa isang tribute concert. Medyo emotional yung gabi para ito sa yumaong bassist ng bandang Wolfgang Simon Legaspi. Habang tumutugtog yung banda, bigla na lang may sumigaw mula sa audience. Isang sigaw na, aminin natin, hindi mo ine-expect sa isang tribute concert. Isang sigaw na pang-politika. Pero ito yung talagang kapansin-pansin, yung naging reaksyon ng mga tao. Hindi sila naggalit sa banda o sa gobyerno, naggalit sila doon sa sumigaw. Sabay-sabay silang sumigaw ng, uwi! Pinapaalis nila yung heckler. Itong maliit na eksenang to, ayon sa ating sinusuri, ay bintana sa isang mas malaking kwento. Isang kwento na tumakbo ng halos isang dekada, kung paano sinadyang i-rebrand o baguhin ang imahe ng kabastusan para maging isang politikal na kalakasan. Siyempre, para lubos nating maintindihan yan, kailangan muna nating balikan yung salitang bastos. Sa kulturang Pilipino, mabigat yan eh. Hindi lang yan simpleng rude, may dalayang bigat ng kawalang respeto, kawalang pinag-aralan, isang malaking social flaw. So paano to nangyari? Ayon sa material, simple lang daw ang naging formula. Kunin mo yung mga dating itinuturing na mali, yung pagmumura, yung pagiging agresibo, at baliktarin mo, sabihin mong hindi yan ang pagiging totoo, yan yung authenticity. Yung pagiging brusko, yan daw ang katapangan. At itong lahat itinapat laban sa imahe ng isang elite na jumano'y mahina at pakitang tao lang. At hindi lang ito basta teorya. Sinasabi na may isang pamilyang naging buhay na ehemplo at modelo ng kulturang ito sa loob ng maraming dekada, partikular na sa Davao City. Makikita sa mga dokumentadong ulat, mula sa ama na may mga biro tungkol sa rape, hanggang sa anak na babae na nanuntok ng sheriff, at sa mga anak ni lalaki na may mga issue ng pananaksak at paghamon ng suntukan. Ayon sa pinagbabatayan na ating material, itong sunod-sunod na mga insidente ang unti-unting nag-normalize sa ganitong uri ng asal. Mula sa lokal, naging pambansa. Dito napapasok yung pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit milyon-milyong Pilipino yung sumuporta sa ganitong estilo? Well, may paliwanag daw dyan ang psychology. 3 hakbang daw yan. Una, identity fusion. Yung pagkatao mo bilang taga-suporta, parang sumanib na sa pagkatao ng leader. Kaya anumang atake sa kanya, personal na atake na rin sa'yo. Pangalawa, yung disinhibition effect. Kapag nakikita mong yung leader mo walang pakialam sa rules, parang binibigyan ka rin niya ng permiso na maging ganun. At pangatlo, moral disengagement. Dito napapasok yung paggawa ng mga dahilan, mga justification, para kahit mali yung ginagawa, pakiramdam mo tama pa rin. At pamilyar ba kayo sa mga linyang ito? Kailangan niyang maging matapang. Mas malala naman yung dati. Nagbibiro lang yan. O yung paborito, hindi mo kasi naiintindihan ang kultura namin. Ito raw yung mga mental script na ginagamit para manatili kang kampante na ikaw at yung leader mo, kayo yung nasa tama. Okay, so lipat tayo sa ebidensya. Dahil sinasabi sa ating source na humihina na itong kilosang ito. At ang patunay daw makikita sa 2 numero lang. Unang numero, 32,028,417. Yan yung napakalaking bilang ng botong nakuha ni Sara Duterte para vice-presidente noong 2022. Isang record, isang dambuhalang mandato. Okay, fast forward tayo sa 2026. Dito, yung buong puwersa ng kilusan pinakilos para sa isang signature campaign. Ang layunin, palayain si Rodrigo Duterte mula sa ICC. At pagkatapos ng 4 na buwan ng todo kayod na kampanya sa buong bansa, heto yung resulta. 304,304 na pirma. Kitang-kita natin, grabe ang agwat. From 32 million naging 300,000 na lang. Sa calculation, wala pa yan sa 1% nung bumoto sa kanila noong 2022. Isang malaking pagbaba. So anong ibig sabihin nito? Ang argumento ay ito. Yung 32 million na boto, hindi pala yan isang solidong hukbo ng mga diehard supporters. Marami doon, protest vote lang, galit sa sistema. At ngayon, yung natitira na lang ay yung pinaka-hardcore base. Lumipas na yung sandali nila.
At ito na yung nagbabalik sa atin sa Davao City. Isang siyudad na ngayon, ayon sa ating material, ay humaharap na sa naging resulta ng kulturang ito. At dito natin makikita yung malaking kabalintunaan o yung Davao Paradox. Kasi habang may programa sila sa mga eskwelahan na tinatalag na disiplinado para turuan ang mga bata ng good manners at respeto, yung mga mismong pinuno nila yung nagpapakita ng eksaktong kabaligtaran. At kaya pala mahalaga yung nangyari sa concert kasi hindi raw yun isang political protest. Isa raw itong sandali ng pagod. Kolektibong pagkapagod ng mga ordinaryong tao na gusto na lang manood ng concert ng payapa. Sa huli, ang pinakamagandang nagsabi siguro ng lahat ay yung vokalista ng Wolfgang, si Basti Artadi. Sabi niya, dapat magmahalan tayo. Sa huli, tayo-tayo lang din ang magtutulungan, hindi ang mga politiko. Isang simpleng paalala. Kaya iniiwan tayo ng kwentong ito na may isang malaking tanong. Kapag napagod na ang lahat sa galit at bangayan, ano ang kailangan para makabuo ng bago at mas maayos? At ang sagot, base sa nangyari sa concert na yon, ay marahil hindi sa malalaking entablado makikita, kundi sa maliliit at tahimik na desisyon ng bawat isa sa atin na piliin ang pagiging disente.